Katatapos lang natin maglinis-linis. Dumiretso na naman ulit ako sa Walmart kasi nakalimutan ko nung nagpunta kami dito ni tatay. Meron nga palang anong tawag dyan? Yung prescription ni Joem, yung sa ilong niya. Kukunin ko. Sakto, bibili din naman ako ng cough drop ni kuya. Pumasok na siya today eh. Magaling na yung, hindi na siya nilalagnat pero meron pa rin siyang ubot sipon. Actually, uso talaga. Kasi sabi niya parang last Friday, kalahati lang ng class ang pumasok. As in lahat may sakit. So wish ko lang wag akong mahawaan at mahirap magkasakit. Magpapasko, 'di ba? Anyway, pasok muna tayo sa loob. 1 hour later. Ayan. Nakatapos din. So, then binili ko yung yung spray niya sa ilong. Sa allergy, ganyan. Tapos yun nga, si kuya, nagpabili nito cough drops niya. Tapos bumili na rin ako nitong backlist. Yan. Complete para meron tayong naka-ready. Hindi tayo yung nangangarat pagka merong may sakit. So, bumili lang ako ng mga ganito. Kasi alam niyo na pagka mga jolakin, ako, ewan ko ba. Ang mga amoy-amoy. Ayun lang. Tingin tayo sa siguro. Value Village. Bago umuwi. Bilis ng oras. 45 minutes din ako nagantay ha. Ikot-ikot lang ako. Hindi na ako nag-vlog sa loob kasi wala naman ako masyadong iba-vlog. Tama na tayo dito sa Value Village. Isilip lang ako ng pangsapin kasi mas mura kasi bibili ka ng bibili ka ng bago. Para lang hindi maano ni Milo at ang balahibo niya kung saan-saan guys. Pag lalabhan lang, di ba? Yan, dito na tayo sa Bayhi. Nakahaligo na. Ayan. Habang tayo magpapatuyo ng buhok, meron lang akong chika, no? Kasi kanina, di ba nga nasa Walmart tayo? Ayun. So, hindi ko nababanggitin kung anong lahi. Kayo na bahala manghula. Pero, meron ngang, magkakalahi doon. So, yung pila ng, di ba alam niyo sa Walmart, yung pila ng pick up ng gamot at saka yung drop off ng prescription magkaiba. So, doon ako sa pick up kasi nag-text sila na ready na yung gamot ni Joem. Ngayon, may nakapila doon na isa, yung lahing yun, tapos ako. Wala dun sa kabila eh. Tinanong ko pa yung isa na yun na kung nasa linya sila. Sabi niya, oo daw. Kaya pumunta ako sa likod niya. May nakatingin ako. Hindi man tumitingin yung isang kalahi nung nasa harapan ko. Nandito siya. Tawag dito. Hindi man nagtanong kung nasa pila kami, di ba? Nainip yung nandun sa unahan ko. Nainip siya kasi yung nasa unahan pa niyang kalahi niya na inaasikaso ng pharmacist matagal. Nainip sila. Feeling ko ang babayaran nila yung kutsikutsihan ng bata, which is hindi naman dapat dun binabayaran kasi nga panggamot yun. Ayun. Nainip sila, umalis. Tapos, nakatingin sa akin yung pharmacist, can I help who's next? Pag ganun na ako, tinignan pa ako ng masama. Abay, akala niya siya nauna. Hindi naman siya tumitingin dun sa kanan niya. Nandun yung pila. Kung sira ulo lang ako kanina, papatulan ko Kaya lang, kailangan talaga minsan mahaba ang pasensya mo. Kasi kung hindi, ikaw lang ang mai-stress na Hindi naman siya as long as hindi nananakit, 'di ba? Basta wala lang sasabihin na salita or anything like that. Hindi ko papatulan. Pero syempre, pagka medyo papatulan ko in a nice way. Paano yung papatulan in a nice way, no? Basta yun. May na nga tayong mag-dryer at maingay. Magpapakulay na sana kami ni tatay kasi ang dami na naming puti. Kasi yung huling nagpakulay kami, yung umuwi pa kami ng Philippines, diba? Pero may nakita siya sa newsfeed niya na na shampoo siya na pangkulay. So, in-order namin nung Black Friday online kasi naka-sale siya. Sabi niya, ewan ko kung totoo sabi niya yung regular price daw nasa $80. Yung isang shampoo na good for a month. Yun ang sinasabi dun sa marketing. Pero, yung nakuha namin is buy one, get two free.
So, sige, tinry na lang namin kasi ganun, for the same price, may dalawa pa kaming libre. Tapos may kasama pa kaming color something, yung parang conditioner niya pag nagpapakulay ka. So, titignan namin kung effective siya. Pag effective siya, di ba? Malaki matitipid namin. Kasi nga, di ba, ang mahal magpakulay dito. Kasi ako dati yung ganitong length ng buhok ko na nagpakulay ako, nasa 100 mahigit na. Ako lang yon. Eh si tatay, sabi niya, sa mura pa kami nagpapakulay niya na. Tapos minsan hindi niya pa nagugustuhan kasi talagang umaano yung nagmamansya yung mga kulay dyan. Basta hindi sila marunong, mukha raw siyang nakapiluka. So itatry namin yan. Sabi dadating this week. Hopefully dumating nga siya this week. Yung parang in time ba, basta dapat dumating siya before Christmas para kasi dapat bibili ako ng box na usually nagba-box color, yun? Yung pangkulay ng buhok, yung nasa mga L'Oreal, mga ganun, yun yung binibili ko. Never pa ulit ako isang beses lang ako nagpakulay sa tanang buhay ko dito sa Canada. Usually pag umuwi ako, dun lang ako nagpapakulay o kaya yung mga kung anik-anik pa. Kasi nga yung gupit lang dito minsan ang dami man ang mapapagawa sa Pilipinas, 'di ba? So, hopefully dumating siya ng maaga before Christmas para ma-try namin. I-share ko sa inyo sa mga susunod na vlog natin. Yan. Since nakapagluto na tayo ng ibang ulam for this week, yun lang ang kagandahan na nang nakapag meal prep. Hindi ako kailangan magluto ng ulam, hindi ako mangangarag pagkagaling sa work, 'di ba? So, ang gagawin ko na lang is magsasaing ng kanin ng mga bagets kasi meron pang natirang bulgur dun sa iniluto ko for tatay. Kaya, rice na lang ang ating iluluto para sa mga bagets. Grabe, 142 na. Mamaya susundo na naman. Buti na lang si Joem, ngayon? Anong pangalan nito? Meron siyang volleyball practice. Pero syempre, sana sabay na lang sila ng practice para isang puntahan na lang. Silang hirap din ng ganun-ganun, balik-balik. Sa Wednesday pa sila kasi ang practice ni Joem sa volleyball is Monday, Wednesday. Si Kuya, ang practice naman sa kanyang band is Wednesday and Friday. Diba, hindi pa sila nagsabay? Kaya, Monday, Wednesday, Friday, late, meron akong mga late na susunduin. Anyway, magsaing muna tayo and then mag-e-edit ako ng vlog. Sarap naman ng pwesto niyan, Diyan. Natutulog na naman siya. Sana all.